Isang pinagpalang araw na naman po sa inyong lahat at sa oras pong ito, patuloy po akong taus-pusong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay patuloy sa akin ng privilege opportunity na patuloy pong makapagbahagi sa inyo ng kanyang mensahe salita na patuloy pong magiging patnubay-gabay natin sa ating mga buhay. Mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban. Mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled The Fasting. Sa mensaheng ito, nais po tayong bigyan ng ating Panginoong Diyos ng tamang pangunawa kung ano ang tunay na kahulugan ng fasting o pag-aayuno, kung bakit ito ginagawa at kung dapat ba itong gawin. Lalo na po, nalalapit na ang tinatawag nating mahal na araw. At marami naman pong mga taong gagawa na naman ng tradisyon na tulad ng tinatawag nating pagpipilitensya. Na para sa iba ay isang uri ng panata, isang uri ng debosyon o pag-aayuno. Na ako rin po ay minsan gumawa na rin po nito. Nung hindi ko pa po alam ang salita ng Diyos at wala pa po akong sapat na pangunawa at kaalaman sa salita ng Diyos. Isa rin po akong gumawa sa isang tradisyon na to na tinatawag nating pilitensya. Because of lack of knowledge and understanding of the words of God. Kaya po, nagawa ko po yun dati. And they thought na ang ganitong gawain ay kalooban ng Diyos. Yan po ang inaakala ng iba na ito po ay nakakapagbigay ng kaluhuran sa Diyos. Kaya po, marami ang mga taong gumagawa nito. Kaya sa mensaheng ito, nais pong itama ng ating Panginoong Diyos ang pangunawa about fasting o pag-aayuno. Fasting, ito po ay nasa Bible. Even po yung tinatawag nating panata. Yan po. Sa mga taong katulad ko dati na gumagawa sa pamamaraan ng tradisyon na tinatawag na pilitensya o yung pagsasakripisyo sa kanilang sarili na sa pamagitan ng pananakit sa kanilang sarili. Tandaan po natin, hindi po yan kalooban ng Diyos. Masakit man pong marinig sa mga taong gumagawa nito, pero yan po ang katotohanan. Hindi po natin pwedeng isang tabi o hindi po natin pwedeng ipagwalang bahala ang katotohanan. Kasi nga po nasusulat, sabi po, di po ba? In John 8:32, the truth will set you free. Kaya po isa po ako sa napalaya sa ganitong tradisyon. Kaya po, nais po ng ating Panginoong Diyos na itama ang ating mga pangunawa sa mga ganitong bagay. Ano ba yung kalooban ng Diyos sa tuwing dumarating mahal na araw? Ito po yung maraming tao yung excited gumawa sa tradisyon na sinabi ko nga po, di ba? Pero ang tunay po na pagbibigay ng halaga sa mahal na araw o pagpapaalala o pag-aalala doon sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, mas better po na gawin na lang po natin yung fasting. Kasi po yung fasting po, yan po ay magbibigay po sa atin ng mas malaking kapakinabangan sa ating buhay. Ano po ba yung fasting? Fasting ay hindi lang po ito patungkol sa sakripisyo at hindi rin po ito patungkol sa pagpapahirap sa sarili mo o pagdadayat, di ba? Ganyan po yung naisip natin pag fasting. Kailangan tayong magsakripisyo, bigyan nating sakripisyo yung buhay, yung sarili natin, yung parang pahirapan natin, mag-diet tayo. Yes, kasama po yun, pero hindi po yun ang tunay na meaning ng fasting. The true meaning of fasting is to seeking God. Ayan po. Upang patuloy po tayong ma-restore. At patuloy pong lumakas ang ating spiritual relationship to God. At upang patuloy po natin siyang makilala pa ng lubusan. Yun po ang true fasting. Napakaganda po at napakasarap gawin po yung fasting. Kapag ito po ay nagawa mo ng tama ang fasting, ito po ay magbibigay sa atin ng pagbabago sa ating buhay.
Kaya po maraming mga taong gumagawa doon sa tinatawag na penitensya na pagkatapos po nilang ginawa, the same old story po. Bumabalik po sa dati. Ako po, aminado ako, na ganun po ako, na naging tradisyon lang. Kaya po, kung aalalahanin po natin ang mahal na araw na darating na yon, mas better po na mag-fasting tayo. Fasting is all about to seeking God. Yun po ang the best thing doon, yung isip po natin si Lord. Patuloy po natin kilalanin si Lord kung gaano po kabuti siya sa ating mga buhay, kung gaano ang ginawa niyang sakripisyo para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya po to be close, tanong po ba natin, kailangan po ba na mag-fasting tayo ang mga tao? Opo, ito po ang kasagutan. Opo, kailangan po natin gawin ito dahil ito po'y kalooban ng Diyos at ito'y para rin sa ating kapakinabangan upang tayo lalong maging matatag sa ating relasyon at pananalig at pananampalataya sa Diyos. At kung ito man po ay magawa po natin ng tama, katulad po na sinabi ko kanina, ito po'y napakalaking pakinabang sa ating buhay na magpapabago sa ating buhay. Kaya po, ini-encourage ko po kayo to read and listen the words of God upang magkaroon po tayo ng tamang pangunawa sa mga bagay patungkol sa mga utos at kalooban ng Diyos. Kaya po, mga kaibigan, fasting is all about seeking God sa pamamagitan po ng pagbabasa, pagsisiyasat o pagsisik sa kanyang mga salita at kasama po ng pagdadasal upang patuloy po tayong magkaroon ng right connection and relationship to God. Kaya po, muli, maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos sa mensaheng ito. Nawa ay patuloy buksan ng Panginoong Diyos ang ating mga puso, ang ating mga tenga at bigyan tayo ng pangunawa sa kanyang mga kalooban. Sa kanya lahat ang papuri, pasalamat. In Jesus' mighty name, Amen. God bless all.